Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong video ni Banat Bay tungkol sa budget ng OVP at ng DepEd. So, umpisa muna natin yung sa OVP. So, panoorin po natin si Banat Bay kung ano po yung kanya magiging reaction dito. Pasok, pasok, pasok! Pwede naman daw walang confidential funds ang Office of the Vice President. Pero kung meron, mapapadali raw nito ang trabaho. Bukod dyan, sinita rin ang OVP sa pagkakaroon ng sandamakmak na security personnel. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung sa Kamara, tumagal lang ng 15 minuto ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President at walang lumusot na tanong, iba sa Senado. Isa't kalahating oras sumalang ang OVP dahil sa sandamakmak na tanong ng mga senador. Kabilang sa mga binusisi ni Senator Amy Marcos, ang Ngayon, pansinin nyo ha, dito ang sumita, isa sa mga sumita si Senadora Amy Marcos. Etong dalawang to, dikit to ha. Si Vice President tsaka itong si Senator Amy Marcos. Dikit tong dalawang to pero medyo ginisa rito ni Senator Amy, si Vice President. Pangalawa, yung sa Kamara, hindi tumagal talaga yung hearing nila doon para sa budget ng OVP. 15 minutes lang, natapos na kagad. Dito, makikita nyo yung Senado, medyo tumagal ng 1 oras mahigit. So dito para makikita medyo merong separation na ng power ang Senado at ang Kongreso. So tuloy po natin. higit 400 security personnel ng OVP. Bakit anya ang dami naman masyado? Is there an explanation for such a large number as has been criticized? As to the number of VP-SPG personnel, the determination on the number and deployment of VP-SPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. So, ayan. Una-una yun ang pinag-usapan, yung kanyang napakaraming security kasi parang nirereklamo ng ibang mga tao from 70 plus nung panahon ni Robredo, naging 400. Tapos, nadagdagan pa ngayon. Okay, naging 440, something like that. 440, so, nadagdagan. Is, ang sinasabi naman na itong ewan ko kung tagapagsalita ito, isang opisyal, ayan, Assistant Chief of Staff ba ito? Ayan, ewan ko ha. Wait, tingnan natin. Assessment of the AFP and the... Basta ang sagot ho nito, depende ho yan kasi sa threat assessment po ng AFP at PNP. Alam nyo, ang ginagawa ho kasi dyan, nagsasubmit ho yung opisina. So, from office ni Vice President Sara Duterte, nagsasubmit siya kung bakit. They have to justify it. Kailangan dokumentado yan. Hindi ho yan yung pengi akong bodyguard. Hindi ho ganun yan ha. Dito pinapaliwanag ni Banat Bay paano yung proseso ng pag-request ng bodyguard sa AFP at sa PNP. So, sabi nga niya, i-assess naman yan, magsasabit ng request ang yung OBP, yung Vice President, ng request sa PNP at sa AFP ng bodyguard kung ilan ang kailangan niya. Ngayon, i-assess pa naman yan ng AFP at ng PNP kung dapat ba yung hinihingi niyang dami ng bodyguard. So, may assessment pa naman yan. So, tuloy lang natin ulit. So, kailangan dokumentado yan, what's the basis. So, magsasubmit. Pag submit po, ikaw naman ay ite-threat assessment ng AFP at saka ng PNP. Kasi siguro, yung 400 plus, maaaring galing sa parehong departamento. Ibig sabihin, maybe some from PNP, some from AFP. Ako, ang tingin ko naman dito, maybe it's necessary. Sa akin lang ito, for personal opinion ko. Kasi nung panahon naman ni Robredo, friendship naman sila ng mga makakaliwa. Dito maganda yung punto ni Banat Bay, which is totoo naman, di ba? Nung time ni BP Robredo, medyo yung killing niya nasa mga makakaliwa or sa panatiko ng New People's Army, NPA. So, hindi niya kailangan ng ganong karaming bodyguard para sa threat. Unlike ngayon, alam niyo naman si VP Sara is talagang lumalaban sa NPA.
Kaya siguro ganong kataas yung hinihingi niya o yung dami ng hinihingi niyang security para sa ang hinihingi security sa AFP at sa PNP. Di ba? Friends naman sila eh. Banat pa nga sila ng banat sa presidente natin nun eh. Magkakaibigan pa sila. Eh ngayon naman, kita nyo naman ng bibig ng ating Vice President na talagang binabanata ng mga NPA, galit ho talaga sa mga rebelde. Naturalmente, malamang maaari ho siyang targetin. Di ba? Ito. Eh hindi naman po tandaan ninyo ang kalaban po ng ating Vice President, hindi ho mga kriminal. Ito ho yung mga terorista ho. Ibig sabihin, Ito yung NPA declare as terrorist to ng US So hindi ito talaga yung mga pipitsuging mga kriminal lang na hindi kumbaga yung organization is maliit lang. Alam naman natin ng NPA malaking organization na yan. Nakapasok na ngayon sa kamera sa gobyerno natin, 'di ba? Sa kamera andiyan yung mga congressman ng mga party list nila. So malaki talaga ang organization ng NPA. So malaki rin yung threat. Kaya malaki yung marami yung hinihinging security ni BP Sara Duterte. po, ito yung mga organized crime. So sa tingin ko, sapat lang naman po yun. At una-una sa lahat, tingnan nun natin sa tamang perspective, hindi naman nun sila sabay-sabay. Ano yung sabay-sabay 400? Oo nga naman, hindi naman yung sabay-sabay na lahat nakapaligid kagad kay BP Sara. Possible yan per area, yung madalas niyang pinupuntahan as BP. Siyempre as BP, same din lang naman ng presidente yan. Siyempre, anything na bad happen sa presidente natin, ang BP ang papalit. So, kailangan din pangalagaan talaga ang vice president. Diba? Hindi naman pwede na iba yung papalit sa presidente, hindi yung BP. So, sakto lang siguro, para sa pananaw ko, sakto lang din yung hinihingi niyang dami ng security. Di wala tayo nakita. Wari dumalaw siya noon, di ba? Puro na lang sila. Puro sundalo. Hindi naman sabay-sabay ho yan. Ibig sabihin, maaaring yung kalahati niyan, by duty ho sila. Meron sa umaga, meron sa gabi, meron sa, hindi naman 24 hours na naka-duty yung 400 na yun. Saka per area rin ang naman yan. kataon lang, kalat ho yan, di ba? Kasi, ang isa pang dahilan ho niyan, lagi ho nagpupunta ang ating Vice President doon sa mga liblib na mga lugar na lalong-lalo na yung mga pinupuntahan niya yung sa mga eskwelahan na kung saan kailangan ng presensya ng DepEd, doon ho siya talaga pumupunta. So, ibig sabihin... Tama naman. Kasi, remember ang NPA may intelligence din yan. So, alam din nila kung nasaan ang Vice President. Alam din nila kung nasaan ang mga politiko. So, siyempre, inuunahan na kagad ng mga security niya na kailangan mas maunang dumating ang security bodyguard ng Vice President para i-secure yung area para maging safe ang Vice President natin. Bago pa ho siya pumunta dyan, sigurado may surveillance na, kailangan pumunta na ho yung mga sundalo o yung mga pulis para personal ho. Kasi tandaan ninyo, hindi naman po yan porket may pulis na doon, pag pupunta siya doon, okay na tayo. Hindi. Dapat, syempre, yung loyalty, kailangan napaka-importante niyan. Yung loyalty na andun talaga sa Office of the Vice President. Tama yung sinasabi ni Banat ba, yung loyalty, number 1 sa kailangan sa magiging bodyguard ni BP. Kasi, remember malawak na organization ng NPA. Di ba may mga nahuli na nga sa some part ng Mindanao na police pero under din ng NPA or may nakikipagkuntsabahan sa NPA sa mga terrorist groups sa Mindanao. May nabalita na yan. Kaya sakto lang siguro nga yung hinihingi niyang dagdag na security. So sa tingin ko, okay lang naman yan. Dagdag paliwanag ng OVP, ang 433 na security personnel nila ay para rin sa proteksyon ng kasalukuyan at mga susunod pang vice-presidente. Ayon kay VP Sara Duterte, wala silang ginagastos para sa security personnel dahil galing sila sa AFP at PNP, kaya ito rin ang nagpapasweldo sa kanila. Bukod dyan, mainit din ang ilang senador sa 500 million pesos confidential funds na hinihingi ng OVP. Paulit-ulit na tanong ni Senator Risa Ontiveros. Paulit-ulit na tanong. Yun eh. Ulit-ulit na lang.
Alam mo, minsan ganyan talaga yung pag ayaw makinig sa sagot. Totoo. Paulit-ulit ang tanong. Totoo yun. Yung mga asawa ninyo, pag nagtanong sa inyo, saan ka galing? Sinagot mo na nga, paulit-ulit pa. Just lang natin ng konti. The VP SPG for about a month. Dagdag pa ng bise, ang mga nakakalap So, yung tungkol sa confidential fund, actually, mahirap talagang mahirap talagang ipaliwanag yan. Kaya nga confidential Kasi, di ba, sa ating batas, hindi naman talagang pwedeng elaborate kung ano yun. Yan nga ang diferensya ng confidential funds. Ngayon, marami nagki-question, pagkakatiwalaan ba natin ng ating Vice President sa ganitong klase ng amount ng confidential funds? Kahit po ako, hindi naman po ako magbubulag-bulagan, na napakataas ho ng confidential funds na yan. Napakalaki. Kalhating bilyon, di ba? Ang akin, ito na lang. Siguro, patunayan na lang ng ating OBP, o Office of the Vice President, patunayan na rin ng DepEd, na karapat-dapat silang tumanggap, lalong-lalo na ang ating Vice President. Kasi, there should be change. Hindi pa pwedeng nag-change yung budget, tapos walang nangyaring pagbabago pagdating sa DepEd. Di ba? Dito maganda yung sinasabi ni Banat Bay. Hindi porket anak to ni Pangulong Duterte, nakapaling kagad siya dahil Duterte. So dito medyo hindi nga siya pabor masyado dun sa confidential fund, tapay ba? Kalos kalating bilyon. Oo nga naman, kasi sa batas, hindi talaga pwedeng questionin kung ano at saan gagamitin yung confidential fund. So parang dito, tataya na lang tayo sa pangalan, which is yung Duterte, na ang alam natin at nakikita natin na talagang hindi sila corrupt. Ngayon, sabi nga ni Banat Bay, titingnan na lang natin kung ano yung magiging bunga nung confidential fund niya sa kanyang trabaho, di ba? Diyan na lang tayo magbabase kung nagamit ba ng tama yung confidential fund. Bakit? Bakit nga ba naman nagbago from maliit lang na, I think wala pa nga ata or maliit lang noon ang confidential fund, bakit sobrang laki? Ano ba yung nangyari? Iyon na lang sa akin, yung resulta ng trabaho. That we cannot determine as of now. Diba? So, sa akin, sana, isa ang gusto kong mangyari. Sana lang isa ito sa talagang gamitan ng confidential fund. Ma-eradicate na po ang mga makakaliwa at mga komunistang grupo sa mga liblib na lugar. Ito maganda po yung yung sinasabi ni Banat Bay na sana doon gamitin para mawala na o ma-eradicate na yung mga makakaliwa na yan sa ating society, kasi hindi na talaga sila nakakatulong. Nagiging pabigat na sila sa lipunan natin. So tuloy lang natin uli. Dapat talagang mawala na ho sila. Kasi hindi ho talaga tama. Ako mismo, witness noong time na yon, naalala ko pa yun yung nagsumbong yung mga kabataan na... Ito, yung sinasabi ni Banat Bay, personal experience niya kaya alam niya nangyayari kung paano. Ako naman, bilang naging estudyante before, kahit sa school namin, may ganyan. May mga pumupuntang mga aktivista sa eskwelahan para manghikayat na maging miyembro. Opo, totoo po yan. Hindi ko na po sasabihin kung anong aktivista yung pumunta sa school namin noon, pero meron talagang nangyayari na pumupunta sa mga eskwelahan para manghikayat ng maging miyembro nila. So sana yan nga yung sinasabi ni Banat Bay na sana isa yan sa mga dapat mawala, yung mga aktivista na yan. Sila nire-recruit ng mga NPA sa loob ng kanilang mga paaralan, at sa katunayan dun sa isang eskwelahan ang tinuturo nga kanta ng NPA mismo. Ibig sabihin yun ang kanilang parang pambansang awit yung mismong ng NPA. Tapos di ba? Diyan pa lang binibrainwash na doon kagad ang mga kabataan natin. Biro mo, ang kinakanta, national anthem ng NPA, hindi ang national anthem ng Pilipinas. So, kailangan talaga ma-eradicate na to mga New People's Army, to mga activist na to, para
alam mo, mas maging productive yung mga kabataan natin. So sana magamit po ng OVP natin, ng Vice President Sara Duterte, yung confidential fund doon sa mga komunista. So sa ngayon yan lang po, pag-usapan natin yung magiging development sa mga susunod na video. Maraming salamat po.